Demonyo sa Pilipinas! Demonyo sa Pilipinas! Ang Speaker of the House, siya ang salot sa lipunan at ang ating First Lady, siya ang ating problema sa ating bansang Pilipinas. Dalawa lang ang demonyo at isa lang ang tanga. Sino yung tanga? Si Bongbong Marcos. Binibigyan natin siya ng pagkakataon. BBM, kung nabidinig mo ko, binibigyan namin kayo ng pagkakataon sagutin ang hinanaing ng taong bayan. Number 1, you take a hair follicle drug test. Pero alam namin, di mo papansinin. Bakit? Kasi alam mo, positive ka. Diba? Wala na tayong kayamanan. Ano pa ang gagawin natin sa bayan ng Pilipino? Dati, makakaliwa ang narito sa shrine. Ngayon, lahat sila bayan. 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 Magmula sa Supreme Court hanggang barangay. Bayad na. Sino ngayon ang magtatanggol sa bansa? Taong bayan. Taong bayan. Taong bayan. Taong bayan. Taong bayan ang makapangyarihan sa ibabaw ng ating konstitusyon, sa ating konstitusyon, sa 1997 konstitusyon. Okay. Pagod na, pero sige, tuloy natin. Walang pwedeng mapagod. Walang pwedeng mapagod. Ulitin ko po, ulitin natin. Kaya tayo nandito nagsasalita sa harap ng sambayan ng Pilipino. Ang ibang natin kababayang Pilipino, hindi nila alam. Baka pagkising nila, wala na ang ating kayamanan. Wala nating reserbang kayamanan. Ubos ang pera sa Congress hearing. Ano na ba yung hearing na yan? Saan papapunta? Bakit ang binibisiga nila yung 100 million lang, pero yung billion of pesos hindi nila naimbestigahan? Ano? Okay mga kabayan ko. Okay, isa-isahin natin ang issue, no? Corruption, abuse of authority. Nandito na ang Partido Komunista sa Pilipinas, nasa Kongreso na, kasama na ni Tambaloslos. Sana hindi siya manalo sa darating na eleksyon sa Leyte. Sa Tacloban, hindi sana siya manalo para wala ng demonyo sa Pilipinas. Demonyo sa Pilipinas. Ang Speaker of the House, siya ang salot sa lipunan at ang ating First Lady, siya ang ating problema sa ating bansang Pilipinas. Dalawa lang ang demonyo at isa lang ang tanga. Sino yung tanga? Si Bongbong Marcos. Kinakaya ng asawa. Kinakaya ng asawa. Kinakaya ng kanyang pinsan. Noong 1970s, 1980s, ang naghaharing pangalan Marcos at Romualdez. Ngayon, Marcos at Romualdez pa rin. Alam nyo, sa totoo lang, para sa kalaman, ako ay nakapagtapos ng kolehiyo sa pamamagitan ng Marcos Sr. Ang inaakala ko, yung 6 million Morales na itinutulong ko sa kanya pagkapanalo bilang isang vanguard of democracy, humiwalay ako. Kasi ang unang napag-usapan namin ni Martin Araneta sa Mandaluyong, na kung saan yung kayamanan na makuha, ibibigay sa taong bayan. Ano nangyari? Ibinigay, ibinayad sa mga taong kanilang papakinabangan. Lahat ginawa nilang bayaran. Mayayaman, mahihirap, binabayaran nila para sa kanilang political ambition. So ganun po. Okay, susunod ang ating kaibigan. Okay, isang palakpak para sa ating
mahal na Vice President Sara Duterte. Sa palakpak na malakas! Okay, ang susunod, ang ating isang tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Alam niyo ba kung sino? Siya lang ang ating pag-asa na magtatanggol sa bansang Pilipinas. Sino pa ba? Sino pa ba asahan natin? Wala na! Natutuwag na lahat ng Pilipino. Pero nandito si Supremo Dado! alias Dado. Ibibigay ko ang microphone. Ito na, magsasalita na si Commander Supremo Dado. Filipino Guerrilla Force. Magandang gabi sa inyo lahat. Mga kasama, kahit suunan mga membro. Magandang gabi sa inyo lahat. Thank you thank you. At isang honor yun nandito kami. Isang honor. Kasama namin yung mga ingal, commander ng Filipino Guerrilla Forces. Tawag nyo lang itaas yung kamay nyo. Makikilala kayo mga nandito. At yung mga nakikinig na Filipino Guerrilla Forces all over the country, one time big time. Okay, one time big time. Tapusin na natin to. Yun! Tapusin na natin to. Yun! Kasi mali Okay. Bakit tayo nandito? Hindi pa nakakilala sa akin. Ako si... Ang pangalan mo? Dado! Dado Enrique. PMA class 83! 1983. Yes. First captain ng klase. Ibig sabihin nun, Barumbado. Baron! Baron ng klase. Scout Ranger, US Ranger, Airborne, lahat na nuclear, biological, chemical defense. Cook, sundan ng tanim. Mamamatay tao. Yan. Noon yun, ngayon hindi na, mabit na ako. Talaga? Okay, bakit tayo nandito? Kung tatandaan ninyo, 2 taon mula noon, may 10 taong kumandidato, humingi ng tulong natin. Humingi ng tulong, pinaunlakan natin. Pinakinggan natin yung sinasabi niya at binigyan natin ng oras natin. Binoto pa natin. Ako binoto ko. Sa iba hindi binoto. Pero ako binoto ko. Binigyan ko siya ng oras ko. Na kahit ako walang pakialam, binigyan ko siya ng oras. Ngayon, fast forward. 2 taon na lumipas. Bakit ako nandito? Bakit kayo nandito? Bakit ka nandito? Ba't ka nandito? Nabudol! Nabudol. -1, 31 million, -1. 30,999,999. -1, 39,999,990. Diba? Bakit kayo nandito? Marcos Celestian! Ikaw, huwag naman. Yan mo na. Huwag naman. Galit Baka altipresyon. Ngayon, ba't tayo nandito? Ba't ako nandito? Gusto ko i-share sa inyo. Kami, nung grupo ko, kaya kami nandito. Kasi gusto namin humingi ng oras sa kanya. Binigyan ko siya ng oras, binigyan natin sa lahat ng oras. BBM, bigyan mo ng oras ang taong bayan. 2 taon na lumipas. Masama ba yung magbigay ka ng oras para sa taong bayan? We are seeking redress. We are seeking redress for our grievances. We are seeking answers. Kamasira yung speaker. We are seeking answers for whatever na kayo nararamdaman ninyo. Mataas ang bilihin. Yung bigas na pangako. Saan tama ka na pangako ginawa? May pabahay. Nagawa ba? Hindi. So, nandito tayo para gusto natin bigyan tayo ng pansin. Binibigyan